In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, together. Heavenly Father, you call us to leave familiar things in our own comfort zones on our own journey to your holy signs. May we open our eyes to new experiences, open our ears to hear you speaking to us, and may we open our hearts to your tender love. Grant that in this pilgrimage you may help us to see ourselves as we really are, that we may strive to become the people we ought to be. In Jesus' name we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Way, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning! Good morning, Father. Nadidinig po ba ninyo ako? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we ask for the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. What we are today is not about our dreams, our aspirations, our hopes, but who we are today is a product of our choices. Whether you like it or not, who we are today is a product of our choices. Not of our parents, not of our friends, not even of the church, but of our choices. And we have to understand that one of the greatest gifts that God has given us is the freedom to make a choice. A freedom to make a choice. When you talk about heaven and earth, it is never about the judgment of God. It is about our choices. Heaven and earth, heaven and hell will not be determined after we die. Heaven and hell is being determined every day according to our choices. According to our choices. And our choices will be based on our awareness regarding our experiences. According to our experiences. Experiences means an event that has created an impression within you. An event that has created an impression within you. Not all things that are happening in our lives becomes an experience. Only those who have created an impression. Halimbawa po yung COVID, ano po ang impression na na-create? Well, it will depend on how you open yourself to the situation. Yung iba po, ang naalala lang sa COVID, yung hindi sila makalabas. Hindi sila makalabas, hindi makapag-shopping, hindi makapamasyal. Yun lang ang kanilang remembrance ng COVID. Yung iba, mas painful experience. Nagkasakit, nag-iwan ng malaking utang, nalugi sa negosyo, yung iba namatayan. Depende, Depende kung ano ang iyong experience. Ano ang naging impact sa buhay mo. Ano po? Meron pa akong classmate na muntik mamatay
At nung siya po ay pinapapirma ng last will, hindi siya pinapapirma ng kanyang mga kapatid. Pero wala kang magagawa. Hindi ka na makahinga before he was intubated. At gumastos ang diocese ng I think 1.7 million sa kanya. Sabi nung obispo niya, yung classmate mo, ang mahal niyan, ha? Ganun talaga eh. Pero maraming pari, maraming madre na ayaw nilang i-burden ang kanilang diocese, ang kanilang congregation regarding the finances, sign a waiver na hindi na sila magpapa-intubate, hindi na sila hihingi o tatanggap ng extra in terms of attentions medically. They pass away. Ayaw nilang ma-burden ang kanilang congregation. Marami sila na hindi natin alam, o hindi alam ng karamihan. Hindi alam ng karamihan. Kanya-kanyang experience. Kanya-kanyang experience. Every day, we have an experience, not only events. May mga nangyayari na hindi natin nalaman. Hindi natin nalaman. Kasi hindi nag-create ng impression sa atin. Sa iba, malaking-malaki. And how can I have an experience? We learn from Saint Ignatius of Loyola. It is to widen our awareness. To widen our awareness. Pag wala kang pakialam, sabi ni Saint Ignatius, wala kang experience. Kadalasan, walang pakialam ang mga tao, hindi dahil ayaw nilang makialam, pero dahil ayaw nilang masaktan. We avoid experiences because we are afraid of being hurt. That's normal human response. We avoid being hurt. But Saint Ignatius of Loyola said this, that an experience of God is not only during the time of consolation. Hindi lang yung masaya, hindi lang yung maganda, but also in the time of desolation. Desolation. Parang walang Diyos. Sinasabi niyang parang walang Diyos. Pero may Diyos. Kaya lang bakit parang hindi nakikialam ang Diyos? Bakit parang hinayaan ako ng Diyos? Ano po sabi ni Albert Einstein? Sabi niya, I thank all the people who refuse to help me. Because of them, I've learned what I am capable of doing. Minsan, pag walang tumutulong, napipilitan tayong kumilos ng tayo lang. So, natututo tayo. Pag hindi tayo ibinabangon ng ating mga magulang sa ating pagkakadapa, naintindihan natin na kaya pala natin bumangon. Di po ba, no? So, mahalaga yung bumibitaw paminsan-minsan ng Diyos para malaman natin kung ano ang kaya nating gawin. Kaya nating gawin. Spiritual growth or spiritual conversion, according to Saint Ignatius of Loyola, follows 4 movements. It begins with awareness, then they claim their experiences, they name their experiences, and then they decide. Again, we are a product of our choices, a product of our own decisions. There can only be growth in our experiences, in our lives, in our spiritual journey, if we take the courage to decide.
it is also good to understand that not to decide, not to make a choice, is a choice by itself. Not to make a choice is a choice by itself. Yung iba kasi, pag tinanong, anong gusto mo? Kayo na. Saan mo gusto? Kayo na. Ayaw nating mamili, di po ba? Ayaw nating mamili. Kain tayo sa labas. Kailan tayo kakain? Kahit kailan. O sige, mamaya. Huwag naman mamaya. Diba? Pag sinabing, saan mo gustong kumain? Kahit saan. Dinala mo sa Jollibee, ba't naman dito tayo kumain? Ayaw mamili. Ayaw mamili. Worse, ayaw gumastos. Di po ba? Worse, ayaw gumastos. My dear friends, my dear brothers and sisters, Stephen Covey have said this: if you will not live your life, then somebody will live it for you. If you will not make a choice, somebody will make a choice for you. And you might end up doing a life that is dictated to you rather than a life you wanted to be. You might end up in regrets for not making a choice. So mahirap yun, napunta tayo sa impyerno, hindi dahil ayaw natin sa langit, kundi dahil ayaw nating magdesisyon. Heaven is a choice. Heaven is a choice. Hindi po libre ang langit. Ano pa? It is a product of our choices. Not before we die, but the kind of choices we make today. Every day. Every day. So, ano pong una? Awareness. Be aware of what is happening in your life. Be aware. When you say aware, you open your hearts and ask the question, where is God in my experience? What is God trying to teach me? Ano bang tinuturo sa akin ng Diyos ngayon? Anong tinuturo sa akin ng Diyos? Anong sinasabi sa akin ng Diyos? Ano pa? Palaging nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi naman lahat nakikinig. Ang Diyos ay palagi nagsasalita. Kaya pag, Father, paano ba marinig ang Diyos? Eh di makinig ka sa Diyos. Ano pa? Makinig ka. Makinig ka sa mga bagay, hindi lamang yung gusto mong marinig, kundi doon sa mga bagay na ayaw mong marinig. Ayaw mong marinig. As C.S. Lewis have said this, joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Sa mga kasaganahan, kasayahan, sa mga pagtawa, bumubulong ang Diyos. Sa bawat pagluha, kahirapan, sumisigaw ang Diyos. Bakit sumisigaw ang Diyos? Kasi may mga pagkakataon na nagsasalita ang Diyos, ngunit hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig. Bakit tayo hindi nakikinig? Isa lang ang sagot, hindi tayo interesado. Hindi tayo interesado. Ano pa? Maraming nagrereklamo na ang misa, ang haba, 1 oras. Pero yung sine, 2 oras, hindi mahaba. Yung concert, 4 na oras, hindi mahaba. Nakatayo yun. Ano pa? Ay, depende sa interest. Depende sa interest. So, mahalaga kung gusto nating maintindihan, marinig, then we widen our awareness, we know and set our interests, then we listen to God. Aware ka ba na hindi ka na bata? Aware ka ba na hindi ka na ganun kalakas? Aware ka ba na, sorry for saying this, malapit na tayo? Di po ba, no? Malapit na tayo. Ano ibig ko sabihin malapit na tayo? Hindi na tayo magtatagal sa mundong ito. Si Father naman. Ganun talaga ang katotohanan. As the scripture said, life is only 70, 80 for those who are strong.
Whether you like it or not, it will come. Some live longer, but nobody lives forever. Sabi nga ng isang manunulat, sabi niya, I've learned through the years that the most dangerous advice you can hear and perhaps you have heard is that you're young and you have the luxury of time. And that is not true. That is not true. Yes, you may be young, but it doesn't mean you are healthy. You might be young, but still you don't have the luxury of time. You don't have the luxury of time. Ano po? Sabi nga nila, pag ikaw ay bata, meron kang lakas, meron kang oras, wala ka namang pera. Di ba? Nung ikaw ay nagtatrabaho na, meron kang lakas, meron kang pera, wala ka namang oras. Di ba ba? No? Ngayong matanda na tayo, meron tayong pera, meron tayong oras, wala nang lakas. Ano po? Hindi pwedeng meron ka lahat. Hindi pwedeng meron ka lahat. Even the book of wisdom says, people who grow in wisdom are those who know that their days are numbered. Their days are numbered. Kaya nga ito po ang paalala ko sa lahat. Ano po? Habang tayo nagkakaedad, dapat tayo lalo nag-iingat. Lalo nag-iingat sapagkat hindi na ganun kalakas ang tuhod natin. Pag tayo nadapa, nako, talagang nagkakabali-bali na ang buto. Hindi po ba? No? Huwag kayong magagalit pag tayo matanda na wala nang spare parts na available para sa atin. Ano pa? So, mag-ingat po. Ano po? Mag-ingat po. Mag-ingat palagi. Sometimes we take this for granted. Sometimes we have the difficulty to accept that I already old or I am not young anymore. Be aware. Be aware. God has been speaking to us. Be aware. Yung nagtatanong, paano mo lalaman, Father, na pinagpapari ka? Ha? Mahabang kwento po yan. Ano po? Mahabang kwento. Alam ko na mabuti ang Diyos. Alam ko mapagmahal ang Diyos. Alam ko palaging tumatawag ang Diyos. Hindi naman ako lumalayo. Hindi naman ako masyadong masama. Ano pa? Pero may sama din. Ano pa? Kaya nga nung ako ay na-hold up, nasaksak ako, I believe it was the shout of God. A way of making me aware that my life is not of my own. And I was made to make a choice. I was made to make a choice. Pero binigla ba ako ng Diyos? Hindi. Nasaksakan ng 10 years, nagbilagro ang Diyos sa iyo, sa buhay ko. Pero sinabi ng Diyos na magpapari ako after 10 years. After 10 years. It was the time when perhaps I'm already ready to hear what God wants me to do. Yung na-stroke ako ng 2022, sinabi ko na kagad sa Diyos, Lord, huwag mo nang antayin maka 10 years pa, baka sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Ano po? I might be too old for that. Well, who knows? God knows better. So be aware. Ano man ang experiences, nagsasalita ang Diyos. Ang mahalaga ay kayo ang magtanong kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos? The second stage is you name your experience. You name your experience. Ako ang na-stroke ako. Ako yung nadapa. Ako yung nanalo ng kung anuman. Ako yung na-promote, ako yung natanggal. You name it. You put your name into it. Ano po? Ako. Ano po? Anong aking experience?
kasama ko ngayon sa pilgrimage. Nasa pilgrimage po ako ngayon. Ano po? So, lumalawak yung iyong awareness because you begin to name your experience. Or, you look at your sins. You look at your problem. Anong issue? Halimbawa, tamad akong magdasal. Ano po? Hindi ako sanay magdasal, hindi ako sanay magsimba. Tamad akong makinig sa ibang tao. Pag nagsasalita ang asawa ko, nagsasalita ang mga anak ko, bigla akong inaantok. Ano po? Mayroon mga ganun eh. Mahawakan lang ng rosaryo, tulog agad. Hindi po ba? Hindi sa ayaw nila mag-rosaryo, struggle nila talaga magdasal. Ano po? Halimbawa doon sa isang parokya, sabi ng isang parokyano, alam mo, Father, yung pari namin, pag nag-homily, talagang makakatulog ka. Ano po? Hindi si Father ang may problema doon, ikaw. Ano po? Ikaw yung nakakatulog eh. Hindi naman si Father. Hindi po ba? No? So, you name your experience. What are your experiences? Pag sinabing, bakit kaya masayang-masaya ako ngayon? Ano po? Bakit kaya malungkot ako ngayon? Bakit kaya ako tamad ngayon? Kay Saint Ignatius, you must understand your feelings. Be aware of your feelings. Yung mga babae, madali ito. Sa mga lalaki, medyo nahihirapan dito kasi karamihan ng mga lalaki, pinalaki na isuppress ang kanilang feelings. Isuppress ang kanilang emotions. Ano pa? Emotions. Nung pumasok po ako sa seminaryo, ang isa sa pinakamalaking struggle ko ay nagalit ang tatay ko. Nagalit ang tatay ko. 4 years niya akong hindi kinausap. 4 years. Muntik siyang mamatay dahil doon. On my first semester, kailangan ko umuwi sa probinsya kasi I was told na pag hindi ako umuwi, baka hindi ko naabutan ng tatay ko. Nasa hospital ang tatay ko. Tinuturokan na ng pampataas ng BP. Ha? Nung tinatanong ko siya, bakit ka may sakit? Naka-oxygen na siya. Tapos, tinanong ko, galit ka ba dahil pumasok ko sa seminaryo? Tinanggal niya yung oxygen. Sabi niya, oo. Galit yun. Ano po? Naghihingalo na. Nasabi pang galit. Ano po? Sabi ko, ba't ka nagalit? Ha? Ba't ka nagalit? 4 years niya ako hindi kinakausap. Pag umuwi ako sa bahay, umaalis siya. Pag kumakain ako, ayaw niyang kumain. Pag kumain siya at kumain ako, kahit hindi pa siya tapos, titigil siya. Pag nanonood ako ng TV, ayaw niyang manood. Pag nanood siya ng TV, tumupo ako, aalis siya. Ay, ang hirap po nun. Ano pa? Talagang struggle ko yun sa Diyos. Tinatanong ko ang Diyos, bakit ang hirap naman sumunod sa iyo? Ano pa? Kaya, very, very concrete in my part, the gospel. Unless you hate your mother and father, you cannot follow me. Very concrete yan sa akin. Ano pa? To hate, hindi naman magalit. Ano pa? Is simply to declare that your love for God is greater than your love for your parents. Kinausap lang ako ng tatay ko on my 5th year in the seminary. Ano ibig sabihin ng kinausap? Natanggap lang niya. Nagsimula lang kaming maupo magkatabi. Wala naman kaming pagkukwentuhan. Ang tagal yun ang hindi nag-uusap. Anong pag-uusapan ninyo? Wala. So, nung naordinahan ako, of course, hinatid niya ako sa altar. Masayang-masaya sa doon sa picture. Diba? And every time I celebrate my sacerdotal anniversary, nandun siya. At tinatanong ko siya, bakit ka nagalit na ako'y nagpari? Can you imagine?
Ang palagi niya sagot, hindi ako nagalit. Sabi ko, sinungaling ito. Hindi ako nagalit. Munti ka lang mamatay eh. Diba? Every year tinatanong ko yun, Pa, bakit ka nagalit? Palagi niya sagot, hindi ako nagalit. Ano pa? Hindi ako nagalit. Ang tatay ko, protestante. Ano pa? Protestante. He invited me 3 times to speak in their church. 3 times. 3 times, I said yes. I have spoken to their congregation. Very proud ang tatay ko na anak niya nagsasalita sa kanilang simbahan. Ano pa? Pero, pag tinatanong ko siya, bakit siya nagalit? Hindi daw talaga siya nagalit. Kailan lang nasagot yung tanong? When he was dying, I accompanied him 19 days in the ICU. 19 days. Ano pa? Hindi makapagsalita kasi intubated. Ano pa? 19 days. Ang hirap na itsura. Ilang beses niyang binunot yung mga dextrose, binunot niya talaga yung tubo. Ano pa? Sabi niya, tama na. Ha? We have to sign na do not resuscitate pag wala na. Ano pa? Kasi ayaw na talaga niya. But in the last 2 days, hinila niya yung aking mukha at nilalapit yung tenga ko sa bibig niya. And the last few words that my father has uttered was, "Who will take care of you when you are old and sick?" Who will take care of you when you are old and sick? When I heard that, ay di siyempre iyak ako. Ano po? Iyak ako. Because growing old and getting sick is part of life. Umiyak ako, hindi dahil natakot ako magkasakit, kundi naintindihan ko kung bakit nagalit ang tatay ko. Kaya hindi niya masabing galit ako. Hindi siya nagalit. Natakot siya. Natakot siya. Hindi siya nagalit. Natakot siya. Many of us expresses our fears through our anger. Are you aware of that? That many times when you are angry, you are simply afraid. A father is angry if their children commit something wrong, not because they don't love their children, but because they're afraid of what might happen to them in the future when they are no longer around. Same with some mothers, if not all. We are afraid, and because we are afraid, and we do not know how to express our fears, we become angry. We become angry. Kaya pag may nagalit po, pag nagalit po ang asawa mo, huwag mo nang sabihin, ba't ka nagagalit? Ano pa? Take the courage to ask the question, anong kinakatakot mo? Anong kinakatakot mo? You have to understand, feelings are not wrong. They are simply expression of what is inside of us. We have to be aware of it. We have to be aware of it. Ano po? So again, aware, name our experience, and you claim it. You claim it. Pag sinabing, bakit ka nagalit? Ikaw eh. Ano pa? Hindi mali yun. Hindi. Ikaw ang galit, ba't ako ang ituturo mo? Di po ba? Ano? Ako ang nagalit. Bakit ako nagalit? Natakot ako. Bakit ako hindi nagsimba ngayon? Eh kasi tinamad ako. Ako ang tinamad. Ano po? Ako ang tinamad. We always point our fingers to ourselves. Pag meron tayong problema,
dapat aminin natin ang problema. Isa sa mga bagay na itinuro sa akin na aking spiritual director, ang yumaong Father Ben Carlos, ay sabi niya, kung ano man ang problema mo sa parokya, ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema. Kung may problema ka sa koleksyon, ikaw ang may problema. Kung may utang ang parokya, ikaw ang problema. Kung konti ang nagsisimba, ikaw ang may problema. Ano pa? You can only solve problems that is yours. That is yours. You can never solve problems that is not yours. Ano po? You can never make people change because change is a personal choice. Change is a personal choice. Look at Judas. He has the best teacher. He has the Savior within him. Pero, he betrayed because it was his choice. It was his choice. Hindi yun pagkukulang ng kanyang kapwa-disipulo. Hindi yun pagkukulang ng Diyos. It was his choice. Ano pa? Ikaw yun. Ikaw yun. Pag sinabing, naligo ka ba ngayon? Ba't hindi ka naligo? Ano pa? Malamig eh. Okay. Wala kang magagawa. Sadyang malamig eh. Hindi po ba? Ano? Ikaw yung hindi naligo. Ano pa? Ano yung mga bagay-bagay? Palagi kong binabantayan ng blood sugar ko ngayon kasi wala ka namang mapagpiliang kakainin. Ano po? Hindi katulad sa atin. Well, talagang piliin mo lang kakainin mo. Ha? Kaya pag kahapon ang dessert tiramisu, wala. Titingnan mo lang yun. Ano po? Sasabihin ay matamis yan. Tapos, di ba ba? No? After the stroke, ano sabi ng doktor? Father, mag-iingat ka sa iyong kakainin, ha? Sabi, ano po ang pwede kong kainin? Hindi, iwasan mo na lang yung hindi mo pwedeng kainin. Ano po yung hindi ko pwedeng kainin? Lahat ng masarap, bawal. O, di tapos, di po ba? No? Ay, pag yan ang masarap po ba yan? Opo, ay bawal. Ay, di madali lang ang choice. Madali lang ang choices, hindi po ba? No? Hindi yung kasalanan ng pagkain. Ha? Hindi naman ako tinututukan ng baril ng pagkain. Sabi, kainin mo ko. Hindi naman, hindi po ba? Ako ang may choice. Ano po? I claim it. Ako ang may sakit. Ha? Ako ang may sakit. Minsan, nasa meeting ako, ang dessert ay mango sago. Ano po? Tiningnan ako ng isang doktor, sabi niya, bawal sa yan. Sabi ko, kaya nga, di ko na dinampot. Yung isang kasama namin sa meeting, diabetic, sabi, bakit? Sabi niya, bakit? Kinakain niya yung mango sago. Sabi niya, diabetic siya eh. Sabi niya, diabetic din naman ako eh. Di ba? Wala akong magagawa. It's your choice. It's your choice. Ano pa? Mahirap yung may gamot naman eh. Talagang ganun. Ano pa? We are a product of our choices. Again, be aware, increase your interest so that it will widen your awareness. You name your experience. You claim that you have the problem. It is you. Ano po? Ako. At hindi, walang ibang masisisi kundi ako. Kaya nga sabi nung nanay sa anak, anak, alam mo namang hirap magpaaral ngayon. Bakit naman ikaw ay bagsak? Ano sagot ng anak? Ma, huwag ka na magalit. Marami naman kami. Ano po? Yun ang problema. Ano po? We make a choice not based on what we know what is right or wrong. Some people make a choice because it is what others have chosen. Yun ang pinipili ng marami. Hindi ibig sabihin pinili ng marami, yun ang tama.
Hindi ibig sabihin niya na pinipili ng marami, yan ang tama. Ano pa? Make a choice. And make a choice for God. Ano po? And after knowing this, then you decide. You decide. You decide that only what is good. You decide not only what is pleasing, what is beautiful. You decide that only what can bring you more money. You decide what can make you a better person. You have to accept this, that we have learned more wisdom in our failures than in our success. We learn more wisdom in our failures than in our success. Ano pa? Kahit si Barbara Streisand, sabi niya, there are no mistakes in life, only lessons to learn. Barbara Streisand yan, ha? There are no mistakes in life, only lessons to learn. Ano ang natututunan ko araw-araw? Sa pilgrimage na ito, anong tinuturo sa akin araw-araw? Merong tinuturo ang Diyos. Merong tinuturo ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. You only need to be aware and you only need to be interested. Sabi nga nila, mahalaga na you stay focused. You stay focused. If you want a good picture, focus it. Focus it. If you want to hit the bullseye, then aim for it. Hindi pwedeng shotgun. Ano po? You aim. Stay focused. Second, you must know your priorities. You must know your priorities. As we grow older, hopefully, priorities are getting clearer. Because when priorities are clear, decisions are easily made. If you find difficult making decisions, it means you do not know your priorities. When priorities are clear, decisions are easily made. Stay focused, know your priorities. Third, this is the secret. Ora et labora. Pray while you work while you pray. Ano pa? Hindi pwedeng puro dasal. Kailangan kumilos, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng puro trabaho na hindi nagdadasal. Because if the Lord will not bless the works of our hands, we labor in vain. If the Lord will not bless the works of our hands, we labor in vain. So we pray while we work while we pray. We pray while we are in the pilgrimage, and we continue to walk while we pray. Again, stay focused, know your priorities, live a balanced life, ora et labora. And the fourth one is, do not be afraid to make painful decisions for God. Not just a painful decisions, but for God. Ano po? Decide for God, regardless how painful. If you make joyful decisions for God, so be it. But always make a decision for God, regardless how painful. Regardless how painful. Ano po? It was a very painful decision to enter the seminary. And I even asked my spiritual director, Father, labas na lang ako. Ayaw ko namang ako ang i-blame ng aking mga kapatid. Dahil ako ang dahilan ng kamatayan ng aking tatay. Ano po? Ano sabi ng spiritual director? Sabi, bakit? Namatay na ba? Hindi naman. Paglalabas ka ba? Sigurado ka bang mabubuhay? Hindi naman. I have to make a painful decision to continue. Ano po?
So, hindi naman namatay. Sadyang, katulad ni Abraham, ano pa? You are made to offer the very things you love most. He was made to offer his son, Isaac, the very son he loved most. Sadyang ganon. Sometimes, we are made to make painful decisions for God. Do not be afraid. Do not be afraid. Ano pa? Yung iba naman, hindi naman painful. Difficult lang. Ano pa? Pero hindi painful. Hindi naman painful. Again, my brothers and sisters, if you want to grow in your experiences with God, be aware. Aware, and being aware, be interested. Where is God leading you? What is God is saying to you? Ano pa? You name your experience, learn to name your experience. Third, you claim the experience that is yours. Ikaw yan. Hindi yan nanay mo, hindi yan tatay mo, hindi yan kapatid mo, hindi yan asawa mo. Experience ko yan. Ako ang galit. Hindi dahil sila'y nagkakamali. Ako ang natatakot. Ako ang may problema. Kung ikaw may problema, then kaya mong baguhin ang iyong sarili. Then you decide. You decide. You have to understand we are a product of our own choices. Malungkot naman that who you are today is because some people made a choice for you. Stephen Covey have said this, if you will not write your own diary, others will write it for you. If you will not write your own diary, others will write it for you. So, stay focused, know your priorities, because when priorities are clear, decisions are easily made. Live a balanced life, orate labora. Pray while you work while you pray, study while you work, while you pray while you study. Whatever you do, don't forget to pray. And lastly, make a choice for God. Decide. And do not be afraid to make painful decision for God. Hello? Mahimbing na tulog ng iba. Ano po? Muli po si Father Dave, patuloy na naglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Ano po? Naway pagpalain tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala naman sigurong tanong. Ano po? Meron po bang tanong? Wala. Thank you.